May problema rito, maaaring ayan, putol na. Kaya ganoon na lang. Magandang araw mga sir, ayan, click na naman yung ating video ang gagawin natin ito mga sir. Ayan, kung makikita nyo yung panel nya, ayan, nanginginig yung ilaw, pero nagpo-14 siya. At hindi mo rin makasabing may problema yung battery dahil hindi naman naka-indicate yung battery logo dito na kulay pula sa may panel. At kapag sira kasi yung battery mo dyan, mag-i-indicate pa rin yung battery logo dito sa may pinakaibabaw. Yan, makikita nyo, kinalas ko na yung kanyang headlight, saka yung clearings, tapos yung cover ng battery. Kinalas ko na yan. I-share ko na rin sa inyo kung sakaling ganito yung problema ng motor ninyo, at least may idea na rin kayo. Kasi ito, bago na yung battery nya, pero nanginginig pa rin. Unang-una yung gagawin dito, ayan, tatanggalin nyo nga yung clearings sa unahan para makita nyo yung part dito. Unang-una yung titignan, yan, dito mga sir, kahit na umaandar yung unit ninyo, pwede nyo po itong hugutin na hindi na mamatay yung motor. Yan, ito yung i-check nyo. Kapag okay naman yung sakit na to, maaaring hindi po yan dyan ang may problema. Maaaring nandito. Yan. Hindi nyo kaagad-agad dito basta-basta makikita hanggat hindi nyo po tinatanggal yung sakit na to. Tapos unang-una, mapapansin nyo rito, mainit yung part na nandito, yung sakit niyan, mainit. Yan, ibig sabihin, nag-popor connection o naglulus. Dito lang dito, yan. Halos same lang din naman yan. Dito, hindi umiinit. Dito umiinit. Ibig sabihin, baka may problema rito. Open natin yung makina. Maaaring may problema rito. Maaaring ayan, putol nga. Yan. Yan. Kaya ganoon na lang po nanginginig yung yung panel, yung ilaw ng panel nanginginig dahil diyan. Ayan. Tapos siyempre pagka yan ayusin niyo yan, i-double check niyo na rin yung sakit ng susian dito. Yan, pinagawa na to, nilagyan na ng grasa, pero ginagawa ko pa rin diyan dahil nga minsan naglulos, nilalagay ko ng yung hibla ng wire, pinapasok ko doon. May mga video na rin ako na ginawa na ganun, pero dito yung pinaka focus natin. Kapag ganito na na sunog na, gagawin natin dyan, tatanggalin na lang natin to, kasi kapag once na hindi natin tinanggal tong sakit na to, babalik at babalik pa rin sa dati yan. Maaaring itirik na yan ito sa kalsada, kasi nabanggit nga ni sir, tumirik daw sa kalsada, tapos pinacheck niya, ginalaw lang to, tapos nilagyan ng grasa, yan, naging okay ulit siya. Kaso nga lang, nanginginig yung panel, hindi naman naka-indicate yung battery logo na kulay pula. Kapag ka naka-indicate yun, ibig sabihin may problema sa battery, low-bat siya, kung baka nagsiself-discharge. Kaya tatanggalin natin to, i-rectahan natin dito, pero gagamit tayo ng sinkable tube, yung pinapainitan, nilalighter. Tapos after natin malinisan to, maayos to, pupuntahan nyo naman yung pinakailalim dito. Puntahan nyo yung wire dito, linisan nyo yan, spray nyo ng W40, mas maganda para matanggal yung kalawang, para mas maganda at bumalik sa dati. Ito, tatanggalin natin to. Ayan, natanggalan natin yung sakit nya. Pero dito mga sir, ginagawa lang ito kapag naglulus contact. Pero pagka hindi naman naglulus contact, o yan, hindi naman nasunog, huwag niyo pong sirain. Ito kasi sinira ko na lang to dahil sira na yung sakit nya, hindi na siya nagsisimula ng lost contact. Tapos kapag ganito, yan, nangingitim, yan, for connection na yan, lost contact na siya. Kahit dito sa may kabila, yan, nangingitim na rin. Baka kulang na yung supply na na pumupunta sa sa computer box. Tapos yung bawat wire na to, mayroong mga kanya-kanyang kulay dito sa wire na to. Yan, ganun din dito. Kung sakaling nakalimutan yung
nakalimutan nyo yung bawat position yan, sample natin, tatanggalin nyo lang po yung socket, electrical tape dito sa may ibabaw ng unang socket nya. Yan, ipaparehas nyo na lang para hindi kayo malito. Yan, pare-parehas lang yan. Tapos siyempre kapag ganyan at nag-loss connection na, ginagawa ko kapag itong mini grinding ko, o di kaya pwede yung gamitin ng kahit anong kwan, yung blade, ganyan, asahin nyo lang dito para hindi siya mag for connection. Yan, ito yung ginagawa ko. Siyempre pagka ayan, nalilinisan nyo na, siyempre pati yung dito sa may pinakaitaas, kisusin nyo rin, kahit blade pwede rin. I-spray natin ng W40 dito mga sala. Pwede kayo mag-spray ng W40 rito dahil nakababa naman yan, tagusan naman yan. Huwag nyo lang i-spray yung sa pinakaibabaw ng sakit ng computer box ninyo para hindi masira. Yan, dito pwede nyo i-sprayan to kasi nalalaglag din naman yung ini-spray yung W40. Kung gusto nyo naman mayroong nabibili ng pang-spray ng pang-electronics, yan, maaaring pwede yan. Hoy! Yan, tapos tutupiin natin ng konti para maging fit na fit doon sa mismong yung partner nito. Yan. Pero masyadong yung tupi na tupi, so mahirapan kayo magpasok. Yun. Tapos saka tayo gagamit ng sinkable tube. At mamaya lalagyan din natin ng ng electrical tape. Susukatin lang natin ganito. Yung sinkable tube mga sir, may nabibilin sa Shopee, mayroon din nabibilin sa mga auto supply. Sa ito, lagyan nyo ng sinkable tube. Mas maganda kung doblehin nyo. Yan. Ganoon din dito sa sa dalawa. Lagyan nyo rin ng sinkable tube. Ayan, nalagyan ko ng sinkable tube. Tapos bago nyo isuksok dito mga sara, i-color coding nyo muna. Itatapat nyo muna kung saan yung katugma niya. Yan, pitod na pitod siya. Tapos kailangan may pasok niya mabuti kasi minsan hindi na ipapasok na tama. Kasi dito mga sir, kapag once na bumili kayo niyan kasama stator, medyo papamahal tayo kasi part ng to stator. Walang nabibiling socket lang. Tapos natin may suksok, lalagyan natin ng cable tie dito sa pagitan nila para maiwasan natin mag short circuit. Kumbaga ito na yung pinaka space nila. Yan, nag-iisa po yan.
ganito po lagi ginagawa ko kung sakaling ano, yung mga ganito, mag-DIY tayo. Isa bumili tayo ng bagong stator, may presyo stator na bago. Pero kung may pera naman, di mas maganda. Pero bago, pero pagka wala naman, pwede naman itong ano, DIY. At hindi naman ito delikado. Ayan. Tapos yan, maglalagay pa tayo ng cable tie sa gitna. Yan, purpose naman natin dyan, maglalagay pa tayo ng cable tie taas sa kababa. Yan, para hindi siya nagagalaw o nahuhugot. Yan, madalas ko po itong ginagawa sa mga ano, sa mga clip. Ngayon ko lang din ito na i-video. Karamihan kasi naisira doon sa may pinaka sakit ng ano, computer box. Ito na rin lang. Saka natin ito ihigpitan. Yan. Saka natin kakat yung mga sobra. Para hindi siya nahuhugot. Saka natin ito babalutan. Pwede nyo man lagyan ng, ano, ng plastic. Saka balutan nyo ng electrical tape para hindi talaga pasok yung tubig. Yan, gamitan natin ng bubble wrap. Tensioner yan. Ha? Tensioner. Ito? Hingin na yan? Tapos kumakalampag din. Tensioner? Hindi ba palitan ngayon yan? Basta may tensioner to. Ha? Basta may tensioner kang dala. Hindi ka natin palitan. Oo. Wala akong tensioner. Meron tensioner yan? May tensioner ka? Bago. Saan? Bumili ka na ba? Bumili ka na ba? Oo. Kailan? Hindi ko nakitang bumili ka. Ito. Ito pa. Yan mga sir, nabalutan ko ng ano, electrical tape, tapos binalutan ko pa ng ano, bubble wrap. Tapos yan, testing naman natin ngayon. Diba, hindi na siya nanginginig. Baka sa video ko nanginginig siya, pero sa actual hindi na siya nanginginig. Tapos mataas na siyang mag-charge, 14.2, 14.3. Ayan, ibig sabihin okay na siya. Tapos siyempre dapat i-double check nyo rin yung fuse. Ayan, dapat linisan nyo pa rin yan. Tapos yung mismong slot nito, yung lagayan, ginagawa ko rin dyan, minsan inuusog ko rin siya para fit na fit yung fuse at maiwasan yung lost contact. Yan, dito mga so, ito yung ano yan, tinutulak ko yan para maging fit na fit sila, para pag nilagay mo yung ano, fit na fit ulit sila. Nag-spot dito sa nag-spot ko. Naglo-lost contact kasi kaya ano, pinapalitan ko kasi yung fuse dahil 15 ampere yung nakalagay dito. Yan, gamit tayo ng ano, yung matulis para maitulak natin yan. Huwag nyo pong tutulak na pagpababa, tulak nyo sa pag pasay para maging fit na fit. Babalik ko yung mga fuse. Basta ano, gamit kayo ng matulis na parang ganito, patulak nyo siyang ganyan. Pero dandaanin nyo lang para hindi masira yung fuse box ninyo. Yan, fit na fit ulit siya, kaya mahirap siya ilubog. Laglag pa. Yan, tapos sulot naman natin yung andito sa lalim. 10 mm yung sukat niya.
Yan, dito yung yung ibang wire. Kumbaga andyan yung body ground. Yan, ito yung mga body ground niya. Nag-ano na siya. Corrosion. Kaya dapat malinisan din natin to. Kahit hindi hain natin to. Isa rin ko sa mga dapat nilinisan para hindi siya nagpo-poor connection. Magkano yung piro dyan, guys? 65. Ha? 65? Kung may reklamo ka, pabarangay mo. Magkano din, medyo. Mga 50 mo lang yun, ha? Ginawa ko. Ganun lang kami. Okay, testing natin ulit. Diba? Yan, steady na yung 14.1, 14.2. Yan. Hindi na siya nagbi-blink. Hindi tulad kanina na talagang nagbi-blink talaga siya. Yan, steady siya. Hindi na siya kumbaga kumukurap-kurap. Basta double check nyo rin yung battery. Minsan kasi nasa battery rin po yan mga sir. Basta ginawa nyo na lahat. Tulad dito, yan, hindi na siya umiinit. Tulad kayo na, umiinit. Ibig sabihin, naglo-lose contact, kaya umiinit. Nakapiktuhan na rin yung charging. Bali, okay na to. Ibabalik na natin yung flarings niya. Yan mga sir, ibalik na natin yung flarings ni Honda Click 125. Ayan, stable naman na siya. Hindi naman na siya nanginginig. At nagpalit din ako ng tensioner dito. Hindi ko nilang pinakita sa inyo. Yan mga sir, ganito na lang yung video natin. Yan, gano'n lang pag-uwi kung sakaling same lang din ang problema ng motor nyo sa ginawa ko. Yan, gayahin nyo na lang din po yung mga sir. Okay, salamat.